Question po, Master. Sa mga benefits na tinatanggap ng teachers sa kasalukuyan, ano po ang mga de minimis at ano ang taxable? No, so, to answer this question mga Master ay yun na lamang pong de minimis benefits yung akin pong sasagutin. Of course, kung hindi po kasali doon sa mga nabanggit ay part na po siya doon sa magiging taxable income, no, idadagdag sa taxable income. Of course, ang basis pa rin po natin dito ay ang Revenue Regulation number 11-2018 na siya pong lately ay na siya pong ginawa, no, as amendment doon sa previous na regulation dahil po ito sa train law. So, ganun pa rin po, Section 6 ng nasabing regulation, mayroon pong portion dito sa number 3. Ito po yung facilities and privileges of relatively small value. So, tinutukoy siyang small value, kaya part siya ng de minimis benefits, not subject to income tax as well as withholding tax on compensation. So, ito po siya mga Master, number 3, facilities and privileges of relatively small value. So, hindi po siya subject sa withholding tax, sa income tax, on compensation, income of both managerial and rank and file employees. So, letter A ay ang monetized unused vacation leave credits of private employees not exceeding 10 days during the year. So, ito po ay para sa mga private employees. No, ito pong kanilang monetization ng kanilang unused vacation credits up to 10 days. Ayun po ay hindi part ng hindi po siya part ng taxable income. Para po to sa mga private employees, empleyado ng private sector. So, hindi po included yung teachers and other government personnel. No, kasi po specific siya for private employees, yung kanila pong vacation leave credits na hindi po nagamit at na-monetize nila basta hindi lagpas sa 10 days. Pero kung sobra po sa 10 days, yung excess, yun po ay subject na rin sa tax. Ngayon, dito po tayo sa letter B, monetized value of vacation and sick leave credits paid to government officials and employees. So, yung mga government agencies na nagbabayad ng monetization value o magmo-monetize doon sa vacation and sick leave credits na kanilang empleyado, hindi subject to tax, yun pong monetized value. So, kung yung equivalent amount ng inyo pong vacation and sick leave credits na under monetization, hindi siya subject sa income tax kasi part siya ng de minimis benefits. Para naman po sa mayroong mga medical cash allowance para sa dependents ng empleyado, kapag hindi sumobra ng 1,500 per employee per semester or ito po ay nasa 2,500 per month, ay hindi po siya part ng taxable income. Letter D, itong rice subsidy na 2,000 pesos or 1 sack of 50 kilogram rice per month amounting to not more than 2,000. So, yun po ay hindi po part ng taxable income kasi part siya ng de minimis benefits. Ito para po sa lahat, no, ng mga tumatanggap ng uniform and clothing allowance. Basta hindi po sumobra ng 6,000 pesos, yun po ay part ng de minimis benefits. So, hindi po siya taxable. Kaya sa previous episode ay nabanggit natin na kung tataas itong uniform clothing allowance, yung sobra sa 6,000, magiging subject na siya sa income tax. Part na siya ng taxable income pag sobra sa 6,000. Pero kung hindi po tataas ang uniform allowance, ay mananatili po siya na part ng de minimis benefits kasi nandito tayo ngayon sa 6,000 pesos, which is part pa doon sa limit ng de minimis benefits ng clothing allowance. Dagdag pa dyan mga Master ay may nakita po tayo isang website, ito pong taxaccountingcenter.ph, at ito po yung kanyang listahan ng mga de minimis benefits ayon po sa mga references na nakikita po ninyo. Mga revenue regulations in the past na pare-pareho po na siya pong
amend doon sa original na regulation noong 1998. So dagdag po doon number 6 kasi number 5 na po yung kanina, letter E, yung sa uniform allowance. Number 6, ito pong actual medical assistance. Katulad po ng medical allowance para sa mga healthcare needs, no, not exceeding 10,000 pesos per year. No, so kung yung agency po ninyo nagbibigay nito, wala po yung tax, de minimis benefits po ang tawag pa rin dyan. Kasama rin sa de minimis benefits ang laundry allowance not exceeding 300 pesos per month. So depende po yun sa agency kung meron. Number 8, itong mga employees achievement awards. Katulad po ng siguro loyalty pay, di ba? Kasi example dito is length of service or safety achievement, pero dapat hindi lalagpas sa 10,000 pesos in 1 year. So kabilang po nga dito yung loyalty pay na 10,000 pesos kapag 10 years ka na at 5,000 naman every 5 years. Gifts made during Christmas and major anniversary celebrations not exceeding 5,000 pesos per employee per annum. So for me siguro for me ay bilang po dito yung anniversary bonus natin, di ba? Kasi binigay during Christmas and major anniversary celebrations not exceeding 5,000. So yun po. Tapos number 10 is ito pong daily meal allowance for overtime work and night or graveyard shift not exceeding 25% of the basic minimum wage on a region basis. So siguro ito ay applicable po doon sa mga private na mga employees. I'm not sure with the public kung meron po mga ganito. Number 11, ito po yung latest 2015 I guess. No, dagdag po ito. Ito pong benefits received by an employee by virtue of the collective bargaining agreement with the union and the management, and productivity incentive schemes provided under the CBA, under the collective bargaining agreement not exceeding 10,000 pesos per employee per taxable year. No, so yun po. Ngayon, yun po yung nasa listahan ng mga de minimis benefits na sila po ay hindi kasali doon sa computation ng taxable income ng mga empleyado. No, kapag yung tinatanggap po ninyo o natin ay labas doon sa mga nabanggit, then it means na part na po siya ng atin pong taxable income. So yun po mga nagsasabi na dapat ito na natanggap natin, dapat ito po ay walang tax. Then siguro it's time, no, for them to show something para we can compare, para na rin tayo ay maliwanagan kung dapat bang walang tax o dapat ba merong tax. Ito pong pinakita natin, ito po yung listahan ng mga tinatanggap o matatanggap na siya pong excluded sa computation ng tax. So ito po yung mga hindi taxable. Ngayon kapag may natanggap tayo, meron tayong performance-based bonus, meron tayong service recognition incentive, yun ay hindi na pabilang sa listahan ng mga de minimis benefits. So therefore, yun ay part ng ating magiging taxable income. No, so yun po ang atin pong point dito, at ito po yung mga proof na pinakita po natin sa inyo ayon po sa iba't ibang revenue regulations na BIR. Now, if you claim na ito ay hindi dapat lagyan ng tax, then show something to prove na hindi siya dapat maging taxable para makompare po ng atin pong mga guro o kaya ay po ng mga government employees kung ano ba ito dapat taxable or hindi. Base po sa pinipresent, hindi po na ideya, kundi pinipresent ng mga legal documents para may basihan po yung atin pong pagbalanse at pagkumpara sa mga sitwasyon at mga benepisyo. So, yun po ang ating naging sagot doon sa tanong kung ano yung mga kabilang sa de minimis benefits na tinatanggap ng mga teachers, and included na po doon yung mga tinatanggap ng mga nasa ibang agencies, no? Kasi yun nga po yung listahan ng mga de minimis benefits
for private and public employees na hindi kabilang sa pag-compute ng ating annual taxable income.